God is good. Kahit may labanan ng buhay, Amen. may bigat, amen. Correct. May problema, Like, share, subscribe. God is good all the time. Salamat sa Diyos. At patuloy po natin ideklara na God is good all the time. Amen. Dahil po, ang Diyos lamang po ang pwedeng tumulong sa atin sa lahat ng labanan, bigat ng buhay, kalungkutan. Amen. Siya lang po ang ating pag-asa. Amen po ba? Sa lahat ng oras at panahon, tayo magtitiwala sa Panginoon dahil siya lamang po ang pwedeng magrao sa atin sa buong maghapon ng buhay. Siya po magpapanalo sa atin sa lahat ng labanan ng buhay. Amen? Okay? Kaya po patuloy po natin ideklara kahit tayo lumuluha, kahit tayo nabibigatan, kahit po tayo may problema, pagsubok, kalungkutan, pinagdadaanan, patuloy po natin ideklara na God is good. Amen. All the time. Amen? Praise God. Hallelujah. Salamat. Praise the Lord. So, excited na po tayo pakinggan ang mga mensahe ng ating Panginoon Diyos sa buhay na ng mga napapanahon. Amen. Sumabay po tayo sa panahon. No? Kagabi daw, ang hapon daw, 5:30 something ay duling doon sa Bulacan. Kaya pala medyo na gano'n ako nakala ko naliliyo ako. Yung pala may kaunting ano lang, lindol. Pero God is good dahil hindi po tayo nagaranas ng nakakatakot, no? Nakakatakot na lindol. God is good. I am always praying every day na huwag po natin maranasan yung yung balagtas, Jesus Christ ay huwag po natin maranasan yung hindi katatakutan, pero we have to still prepare ourselves sa mga darating na panahon dahil nakasaad po yan sa Biblia. Amen. Okay? Praise God. So isa po malakas na palakpak sa ating Diyos ang mga. So ipagpatuloy po natin yung ating topic na bakit may mga sakuna. Amen. Nabalitaan po natin sa social media. Amen po ba? Sa mga YouTubes, nabalitaan po natin kung ano po nagaganap sa bawat sulok ng daigdig. Kung hindi lindol, baha, bagyo, tsunami, ano pa? Sunog. Ano po yun? Sunog. Sunog. Yung lahat yan sa Biblia. Okay? At kung bakit sila po ay nangyayari at nagaganap po ngayon. Dahil nasabi ko na rin mula sa palapit na po ang pagbababa, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So alam na po natin ating gagawin. At ito po, ano po ang mga sanhi ng sakuna? Okay, una, pag-usapan po natin yung lindol. Grabe yung sunod-sunod this week. Sunod-sunod yung mga lindol. At yung sa Davao, di ba? Nasunugan doon, lumindol ng 7.6 ba? 7.4? Grabe, di ba? You see? So, bakit nangyayari ang lindol? Una, tanda ng mga huling araw. Naalala po natin sa Matthew 24, nung pong sarilinan na lumapit po ang mga alagad, ang mga disciples sa Panginoon, habang nakakupo po siya sa Mount Olive. Nilapitan niyo po siya, tinanong kung ano po ang mga sinyales, mga tanda ng kanyang pagdating at ng huling panahon. Tapos isa-isa po ng Panginoon. At isa po, ang lindol. Amen? So, ibig sabihin, kapag may lindol, lalong sunod-sunod na, okay, isipin po natin at itanim po natin sa ating puso at kaisipan na talagang nandyan na. Malapit na. Amen? At ito po ay pasimula ng matinding paghihirap. Amen? Yan po. Ang kailan po ba yung sakuna?
dahil yan po ay tanda ng mga muling araw na bababa na si Jesus Christ. At ito po ay pasimula na ng matinding paghihirap. At ito po ay tanda ng galit ng Diyos. Amen. Galit ang Diyos kaya may lindol. Ibig sabihin, nagagalit ang Diyos sa Davao. Nagagalit ang Diyos sa Visayas. Sa Mindanao, galit ang Diyos. Yes, galit ang Diyos. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang Biblia. Amen. Ano po ang sabi po sa Psalms 18, verse 7? The earth trembled, and the foundations of the mountains shook. They trembled because he was angry. Psalms 18 verse 7. Nang magkagayoy, nauga ang lupa, ang mga saligan ng mga bundok ay nanginginig at nauga sapagkat siya'y galit. Church, nakakaranas ngayon ang daigdig ng galit ng Diyos. At sa Job 9 verse 4 to 6, siya ay pantas sa puso at malakas sa kapangyarihan. Ang Diyos po. Sinong nagmamatigas laban sa Kanya at nagtatagumpay? Church, ang Diyos po ay matalino. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Sino daw po yung nagmamatigas at nagtatagumpay? Sino? Wala. Sa verse 5 ng chapter 9 ng Job, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nababatid, ng kanyang itaob sila sa kanyang pagkagalit. Tingnan mo, church. Sa verse 6, na siya umuuga ng lupa mula sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nanginginig. See? Ibig sabihin, church, ang Diyos ang may kagagawa ng lindol. Bakit? Galit siya. This is how God expresses His anger. Amen? At hindi lang po yan. Church, alam niyo po ba? Yung naranasan ngayon, ng bawat sulok ng daigdig na lingkod, hindi pa po yan. Di ba ang sabi nila, grabe na daw po ang pag-uga? Amen? Hindi pa po yan. Kasi pag i-pour out na po ng Diyos ang kanyang mangkok, 7 mangkok, alam nyo ang lindol, isa lang po yan sa mangkok ng puot ng Diyos. Sa Revelation chapter, basahin po natin yung pahayag. Kung meron po kayong Biblia, basahin po natin yung pahayag. Ang sabi po niya sa pahayag chapter 16, verse 17. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas sa kanyang templo at ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na sa verse 18 at nagkaroon ng mga kidnap, mga tinig, mga kulog at malalakas na lindol. Ito, malalakas na lindol na hindi
ba? May mga mild na lindol, mild pa po yan na mga lindol. Pero meron pa talagang darating na mga malalakas na lindol kapag ibinuhos na po ng Diyos ang kanyang 7 mangkok na puot ng Diyos. Kaya church, hindi natin malaman kung mangyayari magaganap ito sa buong daigdig na sobrang lakas. Biro mo yung isang bayan mahahati sa 3. Hello? Ibig sabihin maraming buhay na malilibing, maraming buildings, maraming bubuho at kakainin ng lupa. Kapag naibuhos na po ng Diyos ang kanyang 7 mangkok ng puot. Ang puot po ay galing po yan ng Diyos. So church, bakit nga po ba nagagalit ang Diyos? Basic alam na po natin kung bakit siya nagagalit, bakit siya napupuot, bakit nangyayari po ang mga bagay na ito. Yun yung church, meron po isang pastora nagsasabi na itong generation na 2025, this is the worst generation, sabi niya. Sabi po ni Pastor Luan Livingstone. This 2025, this is the most worst generation, the most evil generation since the flood of Noah. Ito, ang ating daw pong henerasyon ngayon, ito daw po yung pinakamasamang henerasyon. Since the day, the flood of Noah, and it's getting worse every day. And it's not only society that is rotten, also the so-called church. Sabi po ni Pastor Livingstone, pati daw po yung church, ang church po ay nagpakasama na. Bakit? Ang church ay banal. Amen. Pero bakit nagpakasama ang church? Ang mundo dinala sa church. Hello? We see maraming celebrities sumasamba, pero ang awit ng sanlibutan dinala sa loob ng church. Ang sayaw ng sanlibutan dinala sa church. Ang entertainment ng sanlibutan dinala sa church. Binaboy ang gawain ng Diyos. Hello? Dapat ikaw pag nasa church ka na, kung totoo kang na kay Kristo, isang bagong nilalang ka na, bago na yung awit mo, bago na yung sayaw mo, bago na yung pagkatao mo, bago na yung ugali mo, bago na lahat sa buhay mo. Amen. Wala na yung dating pagkatao mo, yung dating sinayaw mo, yung dating kinanta mo, dati yun. Iba na po yung kinakanta mo, iba na po yung sinasayaw mo. Dinala po yan ng maraming Kristiyano, so-called Christian, sa church, sa loob ng gawain ng Panginoon. Amen? Hello? Church, bilang preparation po, sinasabi ko po sa inyo, kapag totoo kang Kristiyano, hindi ka na kumakanta pa ng kanta ng artista. Sa cellphone mo, wala ka nang pinapatugtog ng kantang artista. Hello, na sinasayawan mo pa, lahat na niyang tugtog ng mundo, hindi po yan makalangit na tugtog. Hello! Kaya kung totoo kang Kristiyano, totoo ka lang na kay Kristo, kung prepared ka sa pagbaba ng Panginoon,
kumanta ng worldly. Hindi po ako sumasayo ng worldly. Hindi po ako napapa-entertain ng mundo. Kaya po anong pastor niyo, dapat yun din tayo. Amen. Then yun po ang Diyos. I'm just imitating Jesus Christ. So imitate Christ through me in my life. Ang buhay ko, Biblia. Ang buhay ko, paglilingkod. Ang buhay ko, Diyos. Dapat, pag Jesus my life ka, ganun ka rin. Kung ang pastor ninyo, dahil si Jesus ay banal, ang pastor ninyo napakabanal, dapat lahat tayo napakabanal. Iisa kasi tayong Espiritu. Amen. Amen po ba? So church, ang sabi po ng marami, alam niyo, lumaki po tayo sa salita na maraming tao o maraming natutulog sa church na po ang Diyos naman pag-ibig. Kaya, ang Diyos ay pag-ibig, kahit gagawa ko ng kasalanan, kahit mag-worldly ako, kahit anong gawin kong kasalanan, hindi naman ako makakaranas ng kung ano dahil ang Diyos ay pag-ibig. Naniniwala naman ako sa Kanya eh. Yes, of course. Naniniwala nga ang demonyo eh. Nanginginig pa. Amen? Kung naniniwala tayo sa Diyos, si Satanas din, ng mga demonyo rin ay naniniwala. Amen? Pero, hindi niya kilala ang Diyos. Nang malalim. Amen? So, ang sabi nila, kahit gumawa ko ng kasalanan, kahit sumasamba ako, gagawa pa rin ako ng kasalanan. Samba naman ako, nakadalo na ako eh. Nagaganap na ako eh. Pero nangyari ba mga kapatid? Kung totoo kang sumasamba sa Diyos, kahit sa paglabas mo, yung buhay mo, nakasamba pa rin sa Diyos. Kung ano ka sa loob ng church, yun ka rin sa loob at sa labas ng church. Amen. Amen po ba? Parang may super Christian na yun. Kumakanta sa loob ng church, pagtaas ang kamay. Pero paglabas, ano kinanta? Ano pinakinggan? Do you think na ang klaseng Kristyano ito ay papasok ng langit? Kaya nga po ang Kristiyano sa Santa Iglesia ay nadaya ng diablo. Amen? So itigitan po natin yan. Para mabilis lumago ang ating pananampalataya, wala po tayong ilalagay sa cellphone kundi mga awiting magalangit. Huwag niyo rin palakihin ang mga anak ninyo. Ginagay pati sa gumagano-gano mga halay-halay na mga pagiging mahalay na rin yung mga anak niyo pagdating. Pero mo yung katawan na anak niyo pag tinitraining nila yung pagiging mahalay. Gusto rin nila nag-import gano'n yung mga anak niyo. Ano yan? Yung gagawin mga bobo dancer? Ano yan? Hindi yan talent. Hindi nabibigyan ng isang talent na mahalay. Amen? Huwag yung turuan niyo kumanta. Ng worthy kumanta yan sa Panginoon. Para mahalin nila ang Diyos na buko sa bumisip ng kalit ng lakas. Amen? So praise God. Ano ba ang panahon ni Noah? Ang tao, kumakain, umiinom, nagtatrabaho, nag-aasawa. Yan po ang buhay ng tao sa panahon ni Noah. Pero, mas worse pa raw ngayon. Ang tao ngayon, walang iniisip kundi sarili niya. Kung paano mapabuti siya, ang kanyang pamilya, na kahit hindi na po naka-align sa Diyos ang kanyang buhay. Nanaw po ba natin, church? Amen. Ngayon, bakit po nagagalit ang Diyos?
Una, bakit galit ang Diyos? Ano ang dahilan? Una, kawalan ng pagsunod sa Kanya. Ang tao na nilalang ng Diyos na para sa Kanya, amen! Ang tao nilalang ng Diyos na kawangis at katulad, kalarawan niya, kagaya niya na para sa Kanya, hello, ay dapat sumunod sa Kanya. Pero ang tao ngayon, maraming tao na hindi po sumusunod sa Kanya. Alam niyo po ba nagdamdam ang Diyos sa Isaiah chapter 1? Sabi niya, makinig kayo mga langit, makinig kayo mga langit. Sapagkat ang Panginoon ay nagsasalita. Ang sabi niya, sapagkat siya daw ng Panginoon ay nagpalaki. Nag-alaga daw po siya ng mga tao, pero naghihimagsik sa Kanya. Ang sabi niya, ang baka, kilala niya ang kanyang Panginoon. Yung asno, alam niya kung saan ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Amen. Pero ako, ang Diyos na lumalang ng tao, ay hindi ako kilala ng tao, hindi ako kilala ng bayan ko. Nagdaramdam ang Diyos. Ang sabi niya, ako'y nag-anak at pinalaki ko sila. Pero sila ay naghimagsik sa akin. Mabuti pa raw po yung baka. Kilala niya ang kanyang Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mas mabuti pa ang hayop sa atin. Mas mabuti pa ang baka sa atin? Kasi nakakilala siya ng Panginoon? Mabuti pa po ang asno sa atin? Kasi po, alam niya na saan ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, itong mga hayop na ito nagtatanda, naninilala. Pero ang tao daw sa mga panahon ngayon, hindi kumikilala ng Diyos. Kaya po nagagalit ang Diyos. Nagagalit. At itong mga taong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan, hindi sumusunod sa Kanya. Kaya siya nagagalit. Imbis na ang sundan ay ang Diyos, ang tinig ng Diyos ang pakinggan, hello, ang utos ng Diyos ang sundan, ang kanilang sinusunod ay tao, kapwa-tao. Ang kanilang sinusunod ay ang kasamaan, ang kasalanan. Kaya nagagalit ang Diyos. Kawalan ng pagsunod ng tao sa Diyos, isang dahilan kung bakit siya nagagalit. Amen! Eh, yung anak ko pa naman, ako yung nag-anak. Tapos kung ano yung sinasabi ko, hindi pinapakinggan. Kung ano po yung mabuting sinasabi ng magulang, tayo mga magulang. Tayo na lang ang magulang. Kung yung ating mga anak na ating pong pinakain, hello, pinalaki, iniwasan po natin ang madapuan ng lamok, ng dangaw, iniwasan po natin sila pong magkasakit, at nagpupuyat tayo pag nagkakasakit. Lahat imbis ni isubo mo na, ibili ng pagkain, ibili na ng gamot, para lang sila mabuhay. Pagkatapos, paglaki nila, sasagot-sagutin ka, mas marunong ka sa'yo. Ang mga magulang ang sakit sa dibdib. Hindi nila alam na umiiyak tayo, nagpipigatan tayo sa kanilang pagsagot-sagot sa atin.
Diyos. Ang ibig sabihin ng meaning ng kasalanan, paglabag sa utos ng Diyos. Mga anak, may utos ang Diyos sa inyo na igalang ang mga magulang nyo. Hindi sinasabi roon, huwag nyo igalang yung masama. Ayan si tatay, kasinggero yan, dito igagalang yan, hindi nga sumasamba yan. Igalang mo yan. Yan ang papel ninyo, igalang, pakinggan ninyo. Kung ano man po yung mabubuti na sinabi ng magulang sa inyo, sundin mo. Amen? Dahil ang Diyos may utos sa mga anak. Igalang, irespeto ang mga magulang. Alam niyo mga anak, ang mga magulang ay pangalawang Diyos po yan. Kapag hindi niyo sinusunod ang inyong mga magulang, hindi niyo rin sinusunod ang Diyos. Ano yun? Hindi kayo magagalit ang Diyos sa inyo? Hindi kayo lilindulin sa buhay ninyo? Akala niyo yung lindulan ng lupa? Inuugalin po kayo ng Diyos paminsan-minsan sa buhay ninyo. Ang dami hindi niyo maraming kalungkutan na hindi ninyo ginusto na bakit kayo nagkaganyan, bakit nangyari sa inyo ganyan. Mga anak, baka naman yung magulang ninyo, hindi niyo ginagalang. Pag hindi niyo ginalang ang magulang ninyo, hindi niyo rin po sinusunod ang utos ng Diyos. Amen? Sa mga magulang, sa mga amo, sa mga lahat po na ating kinatatayuan, meron po utos ang Diyos sa atin na kailangan po natin gampanan. Amen? That's number one. Bakit nagagalit ang Diyos? Kawalan ng pagsunod sa Kanya. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Siya ang gumawa sa atin, Siya ang lumikha sa atin, Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen! Amen. Siya ang gumawa sa atin bilang tao, Siya ang nagsakripisyo sa atin, Siya ang nagpadamit sa atin, Siya ang nagpakain sa atin. Amen! Siya ang nagkaruga sa atin. Siya po ang nagmalasakit sa atin araw at gabi, nagbabantay sa atin araw at gabi. And yet, hindi natin siya sumusunod, kaya siya nagagalit. Amen! Hello. Kaya lahat po tayo, kapatid, kung ano pong utos ng Diyos sa atin, sundin po natin. Kung paano naman natin sundin? Magbasa ka ng Biblia para meron kang susundin. Amen. Amen. Sa pag-aasawa, may utos ang Diyos. Kailangan kasal. Pag hindi magpakasal, maghiwalay na. Maghiwalay na pag hindi magpakasal. Huwag kayong magpatuloy sa kasalanan at lilit-ulit kayo. Pero yung magpapakasal, tutulungan kayo ng Panginoon. Pero yung nagmamatigasan at ayaw magpakasal, inabot ko na lahat, ayaw ko rin magpakasal, naku, nagkamali ka ng desisyon mo, kapatid. Amen! Ang payo ko po sa nagsasama na walang balak magpakasal, maghiwalay na ngayon para hindi kasama sa lindol. Pangalawa, bakit nagagalit ang Diyos? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Church, kaya wala tayong mga picture dyan. Wala tayong mga bato, wala tayong mga semento, na formang tao. Amen? Kasi po, John 44, ang Diyos ay Espiritu. Amen. Dapat siyang sabayan sa Espiritu at katotohanan. Amen. Alam niyo, maraming Kristiyano ngayon, sumasamba lang sa Espiritu. Pero wala sila sa katotohanan. Bakit? Nasa kasalanan pa rin. Huwag mong kalimutan, nagpapasamba ang Diyos sa dalawa. Espiritu at katotohanan. Huwag lang sa Espiritu. Pag sumasamba ka, wala ng mga ano dyan, images, wala ng mga bato dyan, wala ng kahoy. Amen? Alam niyo, kung may mga bato pa, may mga kahoy pa dyan, mga formang tao, sa inyong tahanan, surugi
Amen. Eh kung meron pa po kayong mga ganyan, mga formang tao sa loob ng inyong tahanan, alam niyo po ba? Kailangan alisin niyo pa sa tahanan niyo yan. Bakit? Una, nagagalit ang Diyos dyan. Hindi kayo mawawala ng bigat ng buhay. Pangalawa, may nagkwento sa akin, mga kapatid, makinig kayo. Nung pong aking pinag-pray po yun, sila, yung classmate po yun ni Kambal, yung 4th year sila. Kasi pumunta na sa San Bulario, hindi siya gumagaling. Nag-church siya ngayon. Diyan, sa church na yan, sa bisita na yan, nagpunta siya. Si Rendel ang pangalan noon. Rojas. Taga dyan. Nung nagpunta siya sa church na yan, para po manalangin, pagpasok niya, alam mo po ba yung nakita niya? Bawat formang tao sa likod nun ay merong gumagalaw na mga demonyo. Ibig sabihin pa ng mga kapatid, kapag religious Christian ka, tumulog ka, nagpupunas ka doon, ang sinasamba mo, demonyo. Totoo yan, hindi yan kwentong barbero. Kahit tanungin niyo pa si Rendel. Kaya hindi na raw siya pupunta dyan. Kasi bakit? Sa lahat na nakabitin na formang tao ba to, sa likod noon, may kanya-kanyang demonyo. Kaya pag nasa ating mga tahanan yan, kapatid, hindi ka mawawala ng bigat. Hindi mawawala na mayroong nagpaparamdam ng mga multo. Kasi bakit? Meron ka na yan sa loob ng tahanan mo eh. Nag-i-invite lang siya ng kanyang friends. Amen? Kaya isa man sa Jemelech, wala dapat yan. Amen. Galit ang Diyos dyan. Amen. At merong demonyo sa likod niyan. Kahit picture niyan, alisin niyo sa wallet ninyo. Ayaw ng Diyos niyan sapagkat espiritu siya. Gumagalaw siya, may damdamin siya. Amen po ba? Eto ang damdamin eh. Siya pa lang pinapasali kasi hindi nakakalakad. Tapos na-stroke ka. Hindi naka-stroke. May stroke, hindi gumagalaw. Amen? Yan ba ang Diyos natin, may stroke? Alisin niyo na sa mga tahanan niyo yan, ha? Amen. Kung hindi niyo kaya, tawagin mo kami. Kami bahala dyan magsulong. Susunodin natin yung demonyo. Amen? Amen. Hindi yung bahay. Amen? Okay, number 3. Kung bakit nagagalit ang Diyos? Kasalanan. Ano ang kasalanan? Sinabi ko na po kanina, paglabag sa kanyang utos. Yan tayo. Kapatid, dalangin ko na consistent na yung pagdala mo. Kasi sa ikapitong araw may utos ang Diyos. Hello, italaga ko sa kanya ikapitong araw. Kaya kalabitin mo katabi mo, ano mang mangyari, sikapin mo, may utos sa iyo ang Diyos para hindi ka lindulin. Amen! Sisikapin mo makarating sa church, makasamba dahil sa lahat ng araw mayroong utos ang Diyos dyan na sumamba ka. Amen! Kapag hindi ka sasamba, nagagalit ang Diyos. Isa po yung dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos. Nilalabag mo, nagre-rebelde ka sa gusto, nais, patakaran at ibig ng Diyos. Ini-ignore mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen? Diyos yan! Nagsasalita, nag-uutos! May-ari ng buhay mo! Ini-ignore mo! Kaya pinapagalitan tuloy tayo. Maraming tao ngayon. Minsan, hindi na kuminsan, kapamilya pa natin. Ini-ignore din ang Diyos. Tapos, pag may mga dilobyo nangyayari sa buhay, si tatay, si nanay, si kapatid, kung sino yung nakaalwa na nilalapitan, pero pagka sinabihan mo, itigil mo na yun, hindi nakikinig. Pati tayo nadadamay. Amen? Sana makinig ang bawat isa para hindi po nilindulin ang buhay. Hindi man lumilindol ang lupa, pero nililindol ang buhay. Sinitsunami
ng galit ng Diyos. Balik tayo doon sa lumakiman. Ang pagwasak sa Sodoma at Gomora. Alam niyo po ba bakit winasak ang Sodoma at Gomora? Dula na po ang kasalanan ng tao sa Diyos. At ano mga kasalanan niyo? Anong kasalanan niyo? Yung babae sa babae, nag-aasawahan. Yung lalaki sa lalaki, nag-aasawahan. Pero yung mga pusong lalaki, pusong babae na narito, babaguhin kayo ng Diyos. Bakit? Mahal kayo ng Diyos. Ayaw na kayong magpatuloy sa kanyang uri ng buhay dahil ayaw na kayong mapunta sa impyerno dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Amen? Sikapin nyo. Isa po yung dahilan kung bakit sinunog ng Diyos ang lugar ng Sodoma at Gomora. Dahil po sa ganong kasalanan. Pero salamat sa Diyos, sa Jesus My Life, may pinapadala ang Diyos ng mga taong ganyan. Isa-isa lang po ang ibig ng Diyos dyan. Dahil ako, ang Diyos at ako nagmamahal sa inyo. Kaya sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung tama, then ayaw ko po kayong mapahamak ng Diyos. Kasi kung ano ang puso ng Diyos, puso ko rin po. Amen. At pinapanalangin ko po kayo na kayo po ay baguhin ng Diyos. Palitan ng Diyos ang inyong pusong lalaki ng tunay na lalaki. Amen. Lalaki kami eh. Amen. Hindi nyo yan ginusto. Mga anak, hindi nyo yan ginusto. Hindi nyo yan ginusto. Hindi nyo yan ginusto. Si Satanas ang may gusto niya, nilinito niya ang inyong pagkatao. Huwag kayong magpalito. Amen. Dinadaya niya ang inyong pagkatao. Imbis na lalaki kayo, binibigyan niya kayo, dinadaya niya kayo pusong lalaki, pusong babae. Nililito niya kayo, dinadaya, huwag kayong magpadaya. Hindi niya yan ginugusto. At ayaw din po ng Diyos na gustuhin niyo yan. Gusto ng Diyos magbago kayo. Lumuhod kayo, umiyak kayo para baguhin kayo ng Diyos. Para hindi kayo pupunta ng impyerno. Amen. Pati kayo kay pusong lalaki, mga babae, hindi niyo yan ginusto. Nililito ka lang ng Diablo. Hindi niyo yan ginusto. Inilulood ko kayo sa Panginoon na baguhin kayo ng Diyos. Dahil ako ang pastor niyo. Ako ang pastor niyo, inilagay kayo ng Diyos sa Jesus is my life. Dahil alam niya na nagmamahal ako ng mga taong kagaya ninyo. Hindi niya yung ginusto. Mga babae na pusong lalaki, hindi niya yung ginusto. Lumod kayo sa Diyos. Umawag kayo sa Diyos, mga anak. Tulungan niyo sarili niyo, magbabago niyo sa Diyos. Kasama niyo ako sa pananalangin. Ayaw ng Diyos na mapahama kayo sa amoy ng impyerno, doon walang exit habang buhay. Nandoon kayo pag hindi ayaw niyo magbago. Ay, mga pusong babae ka, pero pusong lalaki ka. Manalangin ka. Iluwag mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi mo yung ginusto. Hindi mo yung gusto. Nalilito ka. Naguguluhan ka. Ayaw ng Diyos, naguguluhan ka sa iyong identity. Pag babae ka, babae ka. Pag
Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Lahat po tayo mag-ayos ng buhay, mag-ayos ng pagkatao. Amen? Lumuhod po kayo sa Panginoon, humingi po kayo ng tawad sa Panginoon. Kasi po, ayaw po ng Diyos na mapahamak po tayo. Amen? Pinapanalangin po kayo araw-gabi. Pinapanalangin po kayo mga kapatid dahil nililibig po kayo ng Diyos sa Jesus my life. At umaasa ang Diyos na siya po maghari sa ating lahat. Amen? Amen. So, mga kapatid, sorry, pero mahal po kayo ng Diyos, mahal po kayo. Number 2, nalimbawa sa galit ng Diyos. Dahil sa ganong mga puri ng pamumuhay at iba't iba pa puri ng kasalanan sa Sodom at Gomorra, winasak ng Diyos. Ano nangyari? Pinaulanan po niya ng apoy. Amen? At sino naman po naligtas? Iilan lang po, pamilya ni Lot. Yung asawa ni Lot, matigas ang ulo, lumimos dahil nagiging asin. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag naka-Lord ka na, huwag ka nang lingon doon sa mundo. Naminis mo yung mga bisyo doon, mga kasalanan. Huwag ka nang lingon doon. Amen? Ano? Yan po, kaya po nagiging asin, spiritually, dahil naka-Lord na, lingon pa. Ay, ang saya pala doon eh. Huwag ka nang lingon doon, lingon ka nang lingon. Kahit tuloy, sa paglingon mo, nagiging asin. Bakit? Marami kang yung asawa ni Lot, hindi niya makalimutan kasi yung yung kayamanan, yung kaligayahan ng mundo. Hindi niya makalimutan kayo nagiging kasi church. Pag nasa Panginoon tayo, diretso sa pupunta ng Panginoon. Diretso po. Huwag na po ng lingon sa vision kasalanan, sa kaligayahan ng sanlibutan. Huwag na po lingon. Amen? Bababa na po ang Panginoon. Amen? Okay. So, pangalawa po, ang pagpaparusa sa Israel dahil sa kanilang pagsuway. Sa Awit chapter 78 verses 40 to 42, you know what? Ang bayang Israel ay grabe kamasuwayan sa Diyos. Susunod na ng sandali, backslide na naman sila. Susunod na naman, backslide, bawalan sila ng pastor, backslide na naman sila. Yan ang mga ugali ng mga Israelita. Alam niyo, paulit-ulit, ang kaso nila paulit-ulit po nilang tinutokso ang Diyos. Paulit-ulit sila nag-iimagsik sa Diyos. Kaya sila, dinidisiplina ng Diyos. Amen? Ano nangyari? Pag may labanan, natatalo sila. Hello? Tayo. Pag may labanan sa buhay, pag may magpagsubok, tukso, labanan yan eh. Matatalo ka palagi. Hindi ka magtatagumpay niyan. Kapag ikaw ay nasa pagsuway sa Diyos. Amen? Kaya para tayo laging matagumpay sa labanan, kailangan po huwag natin galitin ang Diyos. Amen. Amen? Para samahan tayo ng Diyos sa labanan. Amen? Na kahit kung may problema, parang wala na. Amen? Di mo ramdam. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos sa lahat ng sitwasyon na mag-aayos, tutulong sa'yo para magtagumpay ka sa ganyang mga kalungkutan, kabiguan, mga problema at pagsubok. Amen. Amen? Pero pag ginagalit mo ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Kanabitin mo ng katabi mo, huwag mong galitin si Lord, ha? Magtatagumpay ka sa lahat ng laban ng buhay. Amen? Church, it's almost 11:45.